Sabihan mo ang katabi mo, no matter what happens, trust God. No matter what happens, trust God. No matter what happens, trust God. Let's all declare Isaiah 40:28 to 31. The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth, does not become tired or grow weary. There is no searching of his understanding. He gives strength to the weary, and to him who has no might, he increases power. Even youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly. But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God like eagles, rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. In Jesus' name, amen and amen. And bago tayo umupo, batiin natin ang bawat isa ng Merry Christmas! Merry Christmas! This is the first day of September at alam natin sa Pilipinas tayo yung may pinakamahabang season ng Pasko, kaya mauna na po tayong bumati ng Merry Christmas sa bawat isa. Umupo po tayong lahat. Amen. So napakabilis po talaga ng panahon. Tama ba? Parang kailan lang nagsimula ang taon ng 2024 and yet today it's September 1. It's the beginning of the Christmas season sa ating bansang Pilipinas. Amen? Now, sa pagbilis ng daga ng panahon, kamusta naman po yung mga prayer request natin? Kamusta naman yung mga pinapag-pray natin? Kamusta na yung ating mga prayer book? Faith book? And remember, today, we are celebrating the 3rd year ng ating night watch. Palakpakan naman natin ang Panginoon doon. Marami na po bang answered prayers? Praise the Lord, marami na. Tunay po, gaya ng kinanta natin kanina, ang sabi doon, nothing is impossible with God. Walang imposible, walang mahirap sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kung meron pa po tayo mga prayers na hindi pa nasasagot ng Panginoon, tuloy lang sa pananalangin, tuloy lang sa pananampalataya. Because sa panahon ng Diyos, mangyayari rin, pagkakaloob din ang ating mga hinihingi sa Kanya. Amen? Ang sinabi po ng Panginoon mismo sa Matthew 19:26, with God, all things are possible. Pakisabi mo sa katabi mo, with God, all things are possible. Kaya nga po, sa pagsisimula natin ng isang panibagong serye, all about revival, the need to revive signs, wonders, and miracles, ay ibabalik natin ang isang mensahe bilang introductory message para sa ating lahat na magpapaalala sa atin bakit nga ba kaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Alam po ninyo, magandang advice para sa bawat isa. Tayo pong lahat ay may problema, tayong lahat ay may dinadaanan, tayong lahat ay may kabigatan. Pero simula sa araw na ito, disiplinahin po natin yung ating mga sarili na huwag tumutok sa problema. Huwag tutukan ang kabigatan, huwag tutukan ang pangangailangan, kung hindi tutukan natin ang Diyos at ang magagawa ng Diyos sa ating mga problema. Amen? Let's begin to focus, let's begin to discipline ourselves to focus on God who can save, on God who can deliver, on God who can heal, on God who can provide, on God who can solve our problems, and on God who can answer all our needs. Amen? Alam po ninyo, kapag patuloy natin na ganito ang ating gagawing disiplina sa ating mga sarili, ay mapapalakas ang ating mga pananampalataya at ito rin ang magtutulak sa atin para maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon na malayang kikilos sa bawat isa sa atin. Amen? Now, ano ba yung reason? Dinideklara natin with God, all things are possible. Ano ba ang mga rason? Ano ba yung 3 rason? Bakit totoo ang salitang with God, all things are possible? Let the Word of God show us at least 3 answers in our message today, simply entitled, God Can.
Pakisabi sa katabi mo, God can. Tagalogin natin, pakisabi sa katabi mo, kaya ng Diyos. Yan. Kaya ng Diyos. Si Jesus, again, sinabi niya sa Matthew 19:26, with God, all things are possible. Sa Luke 1:37, sinabi ni Archangel Gabriel, for nothing is impossible with God. At sa Jeremiah 32 verse 17, sinabi ni Prophet Jeremiah, nothing is impossible for God. Tatlo lang po yan sa mga bersikulo ng Biblia na nagpapatunay na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat at walang imposible para sa Kanya. Amen? Kaya nga po, anuman ang sitwasyon ng bawat isa sa atin today, anuman yung mga pangailangan natin today, gustong ng Diyos na maintindihan nating mabuti ang katotohanan na kung tayo ay na kay Kristo, hindi kailanman tayo mawawala ng pag-asa. Na kung tayo ay na kay Kristo, hindi kailanman tayo mawawala ng tulong. We are people not without hope and not without help, because ang katotohanan, anuman ang problema at pangailangan natin, mananatili ang katotohanan that God can save us. That God can deliver us. That God can heal us. That God can help us. That God can provide for us. God is limitless, my dear friends. Walang limitasyon ang kapangyarihan ng Panginoon. And sabi nga, nothing is impossible for God, and God can do all things possible. Why? Bakit ito po ang deklarasyon ng salita ng Diyos? Tatlong bagay. Una, God can do all things possible for you and for me because God is Almighty. Yan ang unang katotohanan na huwag natin kalilimutan. Ano man ang sitwasyon natin, gaano man ito kahirap para sa atin, huwag natin kalilimutan na we have a God who is not just mighty, hindi lang basta makapangyarihan ng Panginoon natin, kung hindi, He is Almighty. Ibig sabihin pa, pinakamakapangyarihan sa lahat. Jeremiah 32 verse 17, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Sabay-sabay sabihin natin, there is nothing too hard for you. Kailangan natin itong ilagay sa ating isipan at puso all the time, that there is nothing too hard for God because God is the Almighty God. Hindi lang siya basta makapangyarihan, pinakamakapangyarihan siya. He is Almighty. At dahil siya ay Almighty, pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi lang mga pipila kabuok or iilang mga bagay ang kaya niyang gawin. Because He is Almighty, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Amen? Kapatid, gaano makapangyarihan ng Panginoon? Alalahanin natin ang creation story sa Genesis chapter 1 verse 1 to 25. Ano nangyari doon? God created something out of nothing. Ganun kagrabe ang kapangyarihan ng Panginoon na ating pinagsisilbihan. Na out of nothing, mula sa wala, ay mayroon siyang nagawa. Hindi ba nung sinabi ng Genesis 1:1 to 25, in the beginning, ang sabi ng Lord, let there be light, and there was light. Diba? Anong ginawa niya? Sabi niya doon, let there be waters, and there was water. Let there be trees, and there were trees. Let there be animals, and there were animals. Pansinin natin, anong ginamit ng Panginoon sa kanyang paglikha? Ang kanyang salita. Amen ba? Kasi walang nilalang, walang makapangyarihan sa mundong ito na may ganung klase ng kapangyarihan na out of nothing nakalikha ng something. Kaya kapatid, kung gusto nating maranasan yung creative power ng Panginoon sa ating mga sitwasyon, ano ang dapat nating matutunan dito? Kung ang Diyos lumikha na nagsisimula lang sa kanyang bibig, ang Diyos na nasa atin ngayon, ang makapangyarihang Diyos na nananahan sa bawat isa sa atin, ano ang dapat nating gawin? If we want to experience the creative power of God in our situation, then let's discipline ourselves to stop talking negatively. Disiplinahin na po natin yung ating mga sarili
na tumigil na sa pagsasalita ng mga negatibong bagay. Because again and again, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos that there is power in our tongue. May kapangyarihan ang ating mga bibig, lalo na nasa sa atin ng Panginoong Hesus sa buhay natin. So discipline ourselves from speaking negative. Ano yung mga negative na madalas na pinapalabas natin sa ating mga bibig? Ang hirap, ang sakit, imposible, wala na akong pag-asa, hanggang dito na lang ako, wala na akong magagawa, at yung paborito ng marami, wala akong pera. Di ba, paborito nyo yan? Kamusta? Wala akong pera. Bakit? Hihingi ba ako? Lagi tayong kinakabahan, di ba? Pag may nangamusta sa atin, kamusta ka? Kumakabog talaga yung dibdib natin kasi feeling natin uutangan tayo. Kaya ang sagot kaagad natin sa halip na mabuti, wala akong pera. Nangangamusta lang naman ako, wala nga akong pera. Ano ba yan? No? If we want to experience the power of God in our situations, then let's learn to zip our mouth kung pangit lang naman talaga at negatibo ang sasabihin natin. Amen ba? Sa halip, disiplinahin natin yung ating mga sarili na let's learn to speak and declare the Word of God over our situations. Yun ang ipalabas natin sa ating mga bibig dahil may kapangyarihan at may buhay ang ating mga bibig. So kung may sakit tayo, sa halip na lagi natin sabihin, ang sakit, nanghihina na ako, mamamatay na ako, why not say, by the stripes of Jesus, I am healed? Bakit hindi yun ang gusto mong sabihin? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Mamatay ka na or mabuhay? Amen? Kapag wala po tayong pera, which is napaka-imposible naman na mawalan tayo ng pera, hindi ba ano ang dapat nating sabihin sa sitwasyong yan? Kung paano nag-provide ang Diyos sa mga ibon na walang ginawa kundi kumanta ng kumanta lang at hindi niya ginugutom, ako din na anak niya ay po-provide ng Panginoon. Amen? Kapatid, kung medyo parang nanghihina ka na sa tingin mo sa kinabukasan, bakit sa halip na sabihin mo wala ka ng pag-asa, ay sabihin mo na may plano ang Diyos para sa aking kinabukasan. God has a plan for my good future. At kapag feeling mo ay nag-iisa ka na lang sa mundo, parang depressed ka na, parang wala nakakaintindi sa'yo, sa halip na sabihin mong kawawa ka, why not say the Word of God that says, God will never leave me nor forsake me. Hindi ako iiwanan at pababayaan ng Panginoon. Amen? Now, it takes discipline. Kaya nga paulit-ulit, sinasabi ito ng salita ng Diyos sa atin. We need to discipline our mouth. Sabihin mo sa katabi mo, disiplinahin mo yung bibig mo. Kung gusto mong maranasan ang milagro ng Panginoon sa sitwasyon mo. Amen? Ang problema sa atin, gusto natin ng milagro. Problema naman yung sinasabi palagi. Kung gusto mo ng milagro, milagro yung ipalabas mo sa bibig mo. Amen. And the miracle will start in the declaration of the Word of God. Amen. Pangalawa, bakit ba God can do all things possible? Hindi lang because He is the Almighty God, it's because God is the God of miracles. Ganda ng awit natin kanina, di ba? Sabi doon, ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Lagi po nating iisipin yan, na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat at ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Psalm 77 verse 14. You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. Look at that. Sabi niyan, ikaw ang Diyos na lumilikha ng mga himala. You are the God of miracles. At sabi niya doon, ipinapakita mo ang iyong kapangyarihan sa lahat ng mga tao sa buong mundong ito. And that is the second reason bakit kailangang mapanatag ang kalooban natin, anuman ang pinagdadaanan natin, anumang himala ang kailangan natin, pwedeng mapanatag ang ating kalooban dahil mayroon tayong Diyos ng himala. Ano ba itong himala, Pastor? What is this miracle? Ang sabi po ng Oxford Dictionary,
A miracle is an extraordinary and welcome event that is not explicable by natural or scientific laws and is therefore attributed to divine agency. Sa madaling salita, ang milagro ay isang bagay, isang pangyayari na hindi kailanman kayang i-explain ng tao at ng siyensya. It's unexplainable. At isa lang ang masasabi ng lahat, ito ay gawa ng Diyos. Yun ang himala. At mga kapatid, dahil ang Diyos ay milagrosong Diyos, because God is miraculous, He can make all things possible. Tandaan po natin yon. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng himala, kaya niyang paghimalaan, kaya niyang pagmilagrohan ang sitwasyon mo. Kaya niyang pagmilagrohan ang pangangailangan mo. Kaya niyang pagmilagrohan ang buhay mo. Remember, anong unang proof na ang Diyos natin ay milagroso sa lahat? Number 1, God raised dead people to life. Hindi na mabilang ang mga patay na sa panahon ng Biblia na binuhay ng Panginoon. At mapapansin natin dyan sa mga salitang yan, ang mga anak sa Sarepta, ang anak ng Shunamita, ang anak sa Nain, maging si Lazarus, alam natin ay patay na, nailibing na, pero nabuhay pa ng Panginoon. Amen? So kaya ng Diyos, anuman yung problema natin, yung patay nga na buhay ng Panginoon, tayo pa kaya. Amen ba? Ano ang pangalawa? Hindi lang siya nagbuhay ng mga patay, nagpagaling siya ng mga sakit. Lahat ng klase ng sakit ay kanyang pinagaling. Maging ito man ay pagiging bulag, pagiging bingi, pagiging pipi, pagiging lumpo, pagiging may leprosy, anuman ang sakit, pinagaling ng Panginoon. Amen? And then what else? He multiplied food and fed thousands. Alam natin ang storyang ito. Ilang tinapay? 5? Tama ba? 5, hindi ba 2? 5? 5 loaves. 5 tinapay, 2 isda. Ilan ang pinakain ng Panginoon? 5,000 lalaki. Sa ibang storya, 4,000 lalaki. Hindi pa nabilang ang mga babae at mga bata. Look at that. That's how powerful and that's how miraculous our God is. Alam nyo, sa totoo lang, miracles are what God does. Kung meron palaging ginagawa ang Panginoon, yun ay ang paggawa ng milagro. When God moves, expect miracles. Kapag kumilos na ang Panginoon sa buhay natin, kapag kumilos na ang Diyos sa ating sitwasyon, expect a miracle to happen. Amen? Kapatid, ito ang rason bakit all things are possible with Him. Because nothing is too hard or difficult with our God. Kaya nga mga kapatid, ano man ang sitwasyon natin ngayon, gaano man ito kabigat, gaano man ito kalaki, gaano man ito kaimposible, kung mananampalataya lamang tayo sa Panginoon, may himala pang pwedeng dumating sa buhay mo. Kung ang sitwasyon mo sinasabing wala na to. But if you believe in God, as a God who can do all things possible, may milagro pang pwedeng kumatok sa pintuan ng buhay mo at sasabihin ng Diyos sa iyo, imposible ba yan, anak? Mahirap ba yan, anak? Kaya ko. Kaya ko if you believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And pangatlo po, why is it possible for God ang lahat ng bagay? Hindi lang dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. Hindi lang dahil siya ay miraculous God. But pangatlong bagay at katotohanan is that God is a God of new things. Ang Diyos natin ay Diyos na mga bagong bagay. Ano ang sinabi ng Isaiah 43 verse 19? Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in
the desert. Look at that. Sabi ng Diyos, gagawa ako ng daan, ng dalan, sa kawanangan, in the wilderness, at sinabi niya, maglalagay din ako ng ilog sa disyerto. Now tell me, imposible, di ba? Now tell me, napakahirap, di ba? Now tell me, bago yun. Bago yun. At ipinapakita nito, mga kapatid, na hindi natin dapat inilalagay sa kahon ng ating Diyos at pinoprograma natin ng Diyos na, Lord, ito lang po yung gawin mo. No! Because God has 1,000 ways to answer us. God has 1,000 ways to make a miracle in our situations. Kasi gumagawa siya ng mga bagong bagay. Amen? Sabi nga, He can do something new out of the old thing. He can do something new out of the common, out of the ordinary. Makikita natin, God can really do more than what we could imagine. Ilang beses na po ba tayong na-amaze sa Panginoon? Dahil akala natin ganito ang gagawin ng Lord, pero may ginawa siya na mas higit pa sa ating ini-imagine. Amen? Kasi ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Proof of His being a God of new thing is what? Sabi nga dyan sa Isaiah 43:19, di ba? Ibalik mo lang yung kadali. No, I will make a way in the desert and rivers in the desert. At alalahanin po natin yung sa Exodus 13. Nung hinati ng Diyos ang dagat na pula at nagmukhang aquarium ang dagat na pula on both sides. Bago yun, di ba? Pwede namang sabihin ng Lord at magkaroon ng tulay para makatawid. Hindi yun ginawa ng Lord. Pwede namang gawin ng Lord na at magkaroon ng malaking barko para makasakay ang mga Israelita para makatawid sila. Hindi yun ginawa, di ba? Kung minsan siguro nagpipray tayo, Lord, bigyan niyo po ako ng tulay para makatawid. Lord, bigyan niyo po ako ng bangka para makatawid. That's the usual. Pero ang Diyos natin ay Diyos ng mga bagong bagay. Kaya ang ginawa niya, hindi ako maglalagay ng tulay. Hindi ako magpo-provide ng mga bangka kasi ordinaryong solusyon yan. Ang gagawin ko ay bagong bagay. Hahatiin ko ang dagat na pula. Bago yun. Amen? Bago yun. Ito ay pagpapatunay ng kapangyarihan ng Diyos, pagpapatunay na siya ay tunay na Diyos ng mga bagong bagay. Ang sabi ng Isaiah 55 verse 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sabi ko nga, habang pinag-aaralan ko to, sino nakaisip na yun ang gagawin ng Panginoon? Nahahatiin niya ang dagat na pula. Who would have thought about it? Sigurado wala. Hindi natin maiisip yon sa kalimitado ng ating mga imagination at pag-iisip. But because God is miraculous and God is a God of new things, sabi niya, okay, problema ba yan? Kailangan yung tumawid ng dagat? Okay, hatiin ang dagat. At nahati ang dagat. Amen? Kapatid, pangalawang bagay, He gives us new names. Pagpapatunay na ang Diyos ay Diyos ng mga bagong bagay, binibigyan din niya tayo ng bagong pangalan. I-consider natin ang mga tao sa Biblia na binigyan ng mga bagong pangalan dahil binabago ng Diyos ang kanilang mga buhay. Look at Abraham. Diba? Abram muna siya, pinalitan siya ng pangalang Abraham dahil ginawa siya ng Diyos na ama ng maraming nation. Tignan natin ang nangyari. Kanino yung susunod? Kay Simon to Peter. Dati siyang Simon, ginawa siyang Pedro nung makakilala siya ng Panginoon. At sino ang hindi makakalimot sa pangalan ni Saul, isang persecutor na ginawang Pablo, na naging magaling na disipulo ng ating Panginoon. God is a God of new things because God is giving us new identities. Kapag tayo ay na kay Kristo na, kapag tayo ay na tao na pag-usap, tayo ay na born again na, tayo ay binabago na ng Panginoon, God is also giving us new names. Alalahanin natin,
tayo ay mga bago na. Sabi ko nga, yung dati na sumpa ang turing sa atin, di ba? May mga kapatid tayo dito, ang tawag sa atin sa una, nandito na naman yung pabigat. Oh. Nandito na naman yung buwisit sa buhay natin. Pero dahil na kay Kristo na tayo, binago ng Diyos ang pangalan natin. Mula sa pabigat, ang tawag na sa atin, nandito na si blessing. Oh, di ba? Sa halip na buwisit, nandito na yung makapalipay sa atin, dumating na ang makapagbigay saya sa atin. Amen ba? Mula doon sa being unloved and rejected, ngayon ang tawag sa iyo ng Panginoon, minamahal kita at marami ang nagmamahal sa iyo. Come on, kapatid. Dati, biktima tayo. Ang tingin sa atin ng mundo, biktima tayo. Pero nung nandito na tayo kay Kristo, ang tawag sa atin ng Panginoon, you are not a victim anymore, but ikaw na ang victorious. Ikaw na ang mapagtagumpay sa aking harapan. Amen? Dati we are rejected by society. Di ba? Gisalikway tayo, pero ang tingin ng Diyos sa atin ngayon, you are the apple of my eyes, anak ko. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. So anong itinuturo nito sa atin? Do not let your mistakes in life define you. Huwag mong pababayaan na ang nakaraan mo at ang mga naging mali mo at disgrasya mo sa buhay ang siyang magdi-describe at magdi-define sa iyo bilang tao. Nakaraan lang yon. Pagkakamali lamang yon. God can make a new thing in your life. Nagkamali ka man, gaya kang bigyan ng Diyos ng bagong simula. Nagkasala ka man, gaya kang bigyan ng Diyos ng bagong simula. At may ginagawa na bagong bagay ang Panginoon sa buhay mo. Remember this, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. May bago at mabuting bagay na darating pa sa buhay mo. Come on! May bagong darating sa buhay mo. May mas mabuting bagay na darating sa buhay mo. Lalo kung nagpapatuloy tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? At panghuli, bilang patunay that God is a God of new things, He makes a new creation in us. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng mga bagong bagay, nililikha niya ang isang bagong pagkatao sa bawat isa sa atin. Ano ang sabi ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Kapatid, ito ay isang patunay na kaya ng Diyos ang lahat ng bagay dahil kahit pa tayo na yung pinakamasamang tao sa mundo, tayo na yung may pinakamaraming kasalanan sa lahat ng tao, kaya pa rin ng Diyos na baguhin ang ating pagkatao sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Amen? It's a proof that God can, that all things are possible with God. Dahil kahit na tayo yung pinakamasama sa mundo, kaya niyang baguhin ang buhay natin. Look at Saul, being a persecutor of the Christian faith. Ginawa siyang disciple ng Panginoon. Hamak mo, taga-usig ng mga mananampalataya ngayon, isa na sa pinakadakilang apostoles ng Panginoon. God can change us. And maging yung mga buhay natin, tignan natin yung mga buhay natin ngayon. Yes, wala pang perfect sa atin, lahat tayo nagkakamali pa rin. Pero look at ourselves now. Hindi ba mula sa isang makasalanan, binago tayo ng Diyos to be a saint? From a sinner to saint. Yes, yung katabi mo, santo yan, santa yan. Kasi anong ibig sabihin ng saint? Forgiven. Kaya wag niyong hindi ako santo, hindi pa ako patay. Naku, hindi po. May mga santong buhay, katabi mo yan ngayon. Amen ba? Yung iba natatawa, hindi kayo makapaniwala, no? Tignan nyo. At tawagin nyo sa pangalan, Santa Eva.
Because the original meaning of the word saint means simply forgiven. Sino pong pinatawad na ng Diyos sa kasalanan niya dito? Therefore, anong tawag sa inyo ng Panginoon? O ba hindi nyo mabagkas-bigkas? Sino ang mga santo dire? O, lagi. So, kayang baguhin ng Diyos ang mga buhay natin. From being a child of the enemy to being a child of God. Maaaring hindi tayo makapaniwala, di ba? Galing tayo sa kampo ng kaawan, ngayon nasa kampo na tayo at pamilya na ng Diyos. Paniwalaan mo yun. Dahil yun ang totoo. Amen po ba? From being greedy, yung pagiging madamot. Sino po ba yung madamot dito noon? Ngayon ay generous na. Amen? Hamak mo na bago. Sasabihin natin, ha? Yan, nagbibigay. Naku po, Diyos ko Lord. Napakadamot man niya noon. Pero dahil binago siya ng Panginoon. Amen? Yan. Bakit ang lambing-lambing na niyan ngayon? Mapagmahal na. Napakaano man niya noon na. Napakagahi ng puso. Pero ngayon, napakalambot na ng puso. Why? Because God can. Para sa atin, hindi natin kaya. Para sa atin, wala tayong kapangyarihan at kakayanan. Pero sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawin. Maging anuman ang iniisip natin. Amen? Kapatid, sabi ko nga kanina, kung tayo ay na kay Kristo, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Walang matigas na puso sa kapangyarihan ng Panginoon. Walang hindi kayang baguhin ang Panginoon. Kaya tuloy lang sa pananalangin. Tuloy lang sa pananampalataya. Tuloy lang sa pagbigkas ng salita ng Diyos sa ating mga sitwasyon. Because at the right time, God can save, God can deliver, God can heal, God can provide, God can change lives. Palakpakan natin ang Panginoon. Alalaanin po natin, kaya ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi lang dahil sa makapangyarihan siya sa lahat, hindi lang dahil sa milagrosyo siya na Diyos, hindi lang dahil sa Diyos siya ng mga bagong bagay. Kaya ng Diyos ang lahat dahil siya ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. Hebrews 13:8. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Sinabi po ni A.W. Tozer, God never changes. What God was, God is. What God is and was, God will be. Kaya kapatid, baunin po natin sa umagang ito ang katotohanan na huwag tayong papayag na ma-overwhelm ng mga problema, mga sitwasyon, mga pangailangan natin. Because kung makapangyarihan ang Diyos noon, nananatili siyang makapangyarihan ngayon. Kung milagroso ang Diyos noon, nananatiling nagmimilagro ang Diyos ngayon. Kung ang Diyos noon ay gumagawa ng mga bagong bagay, nananatili pa rin na gumagawa ang Diyos ng mga bagong bagay ngayon. Amen? Kaya po, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. He can. He can. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayong kapatid, we will ask for a revival of signs, wonders, and miracles dahil ang katotohanan, kaya ng Diyos. Huwag natin pakinggan ang sinasabi ng sitwasyon. Huwag natin pakinggan ang sinasabi ng ating nakikita. Huwag natin pakinggan ang sinasabi ng nararamdaman natin. Ang pakinggan natin ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayon, kaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Tumayo po tayong lahat. Naawitin natin muli yung awitin kanina.
Diyos ng himala. Siya ay Diyos ng himala. Ano man ang dinadaanan mo, kapatid, kayang maghimala ng Diyos sa sitwasyon mo. Amen? Begin to claim it today. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago. Noon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Sa oras pong ito, sino po ang nangangailangan ng himala? Meron kang sitwasyon na kailangan mo ng himala ng Diyos. Meron kang problema na nangangailangan ng kilos ng Diyos. Ano man yan, kapatid, gusto ko itaas mo sa Panginoon ngayon. Put it in your hands. Put it in the palm of your hands and lift it up to God. Ibutang mo sa iyong palad, ano man yung sitwasyon na yan na kailangan mo ng himala. Remember, ang himala ay hindi kayang gawin ng tao. So ano man yung pinakamahirap mong sitwasyon ngayon, ilagay mo sa palad mo at itaas mo sa Panginoon. At magdideklara tayo na ang himala ng Diyos ang magsisimulang kumilos sa sitwasyong yan habang ikaw ay patuloy na nananampalataya sa Kanya at patuloy mong idinideklara sa umagang ito na ang Diyos ay Diyos ng himala. Hallelujah! Ikaw ang Diyos himala. Di ka nagbabago. Jesus, ikaw, Diyos na milagrosong Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mga bagong bagay. Nakikita mo ang mga nakalagay sa palad ng iyong mga anak, humihingi ng malakas sa pagkilos ng iyong kapangyarihan, humihingi ng himala sa oras na ito, sa dakilang pangalan ng may likha at ng Panginoong Jesus. Dalangin namin, we release the spirit of miracles to begin. Magsimula ang himala, himalang kagalingan, himalang kaligtasan, himala ng provision, himala ng pagbabagong buhay, himala ng pagkakaroon ng anak, himala ng pagkakaroon ng promotion, himala ng pagkakaroon ng trabaho, himala ng pagtatagumpay ng negosyo, himala ng pagtatapos sa pag-aaral, himala, himala, we speak the miracle of Jesus Christ in every situation right now, in every need. Lord, open the windows of heaven now and pour out your miracle upon your children, upon your people who are believing that you are the God of miracles,
that you are the Almighty God and that you are a God of new things. Today we thank you and we declare in Jesus' name, God can. God can. God can. In Jesus' name we receive a miracle. In Jesus' name, amen and amen and amen. Pwede ba sabihin mo ngayon, ano man itong sitwasyon ko, ano man ang pangangailangan ko, Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. At tinatanggap ko na ito ngayon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen and amen.